Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba, ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito sa bakasyon nila Kim and Paolo. Sinusal week na nga mga ka-KP. Ito yung iniintay ng lahat ng mga Kim Pao fandom, ang makapagpahinga, makapagbakasyon sila Kim and Paolo. Dami ba namang nangyayari ngayon dito sa Pinas, no? Dami nangyayari sa project nila dito sa Pinas. Anyway, bago tayo mag-start sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo subscribe button natin at notification bell na riyan sa baba upang kayo po maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. At narito naman po ang ilang mga comment na napili po nating basahin tonight bilang pasasalamat natin sa ating mga ka-KP na nakatutok parate sa atin pong daily updates. So narito nga po ang first commenter natin, si Ma'am Lisa Fernando. So pag-usapan nga natin ang kanyang opinion. Napakabait kasi ni Kim. Dapat umalma naman siya. Minsan, para hindi lagi na lang ganyan. Urong sulong, parang gulong, takbo, hinto, nakakainis na. Siguro ang pinanghuhugutan ng mga KP fans ay yun nga po nangyari sa May Love Will Make You Disappear na urong laging inuurong, pinagbibigyan muna si ganito, si ganyan. Tapos nangyari na naman po sa The Alibay na sinipa. Inalis po sa 8 p.m. at pinalit po yung kina Gerald na project. So wala namang masama sana, okay lang sana kasi we know naman na pansamantala lang ang The Alibay. Pero yung agad-agad, ora-orada, 1 week lang mga ka-KP, di yun maintindihan ng mga Kim Pao fans. Grabe yung ginawa nila kina Kim and Paolo. So hindi pa po nagiinit ang mga eksena. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Pero wala na, hindi na po nila binigyan ng pagkakataon pa na makabawi po sa ratings. Well, siguro pera-pera na lang siguro talaga po sa kanila. Nakikita nila na bababa ang ratings. Siguro tingin nila lugi sila sa Kim Pao, kaya ganyan na hindi nila naisip yung mga nagdaang projects nila Kim and Paolo na bongga naman, na pumaldo rin. Kumbaga ay successful naman po sila sa sa Prime Video, sa iWant, ayan, sa online, napakalakas. Wala ratings talaga siguro ang habol po nila mga ka-KP, kaya gano'n. Anong gagawin natin? Kundi suportahan na lang din po ang Kim Pao kahit saang slot man po sila ilagay. Anyway, dumako naman tayo sa next commenter po natin para sa gabing ito. Si Ma'am Edith na doon sa Magandang Gabi. Shoutout po sa inyo and kamusta? Sabi niya, good PM Gandara. Alam mo, pinapaasa lang nila ang The Alibay teleserye na inilagay ng first lot. Yun pala babawiin. Ano yun? Sos, wala silang respeto sa mga cast ng The Alibay. And to the director and producer at lahat. Ano ba sa tingin nila? Yumaman kaya sila dahil dyan sa nahong or bagong teleserye? Di na pinatapos nila. Total, makapit naman yun Kung alam nila na may plano silang ipasok sa first lot, ang Blood versus Duty, sana hindi na lang nila inilagay ang The Alibay sa first lot. Nakakainis no? Ano pa ba ang gimmick ng management, ng mga management na yon? Nasaktan kami. Ang ABS-CBN paasa yan. Kaya kung may ipopost sila, hindi na lang tayo maniwala. Wala silang respect ng Kim Pao. Kung tutuusin, kaming mga fans ng Kim Pao ay isa sa nagbigay ng source of income sa network nila. Kundi dahil sa amin, hindi sila kumita. Yan ang ipasok sa utak nila. Paasa, walang respeto,
Kaya hindi na kami naniniwala kung ano ang post nila sa announcement, mga peke. Sana may parusang darating sa kanila. So, ayun na nga, may nagsasabi ng bakit pa nila pinospone ang Blood versus Duty? Bakit pa nila, kumbaga, bakit pa nila pinatagal? Dapat, inilagay na nila. Yun na talaga agad ang inilagay nila at hindi di alibay para hindi po nasasaktan ang mga Kim Pao fans ngayon at hindi umasa ang mga Kim Pao fans ngayon. Nangyari parang kinago lang daw ang mga fans, ganun, gaguhan. 1 week lang, hindi man lang pina 1 month or pinatapos kasi maikli lang naman ang di alibay. Marami, ang daming rant na mga Kim Pao fans kasi nasaktan sila sa balita. Pero si Kim ay nagbigay po ng, kumbaga, pampakalma sa mga Kim Pao fans na okay lang yun dahil alam naman nila na hindi talaga sila pang first light. Kumbaga, ang mga nangyayari lang daw is according to the plan, ganyan. Pero ang say naman ng mga fans, wala namang ibang sasabihin si Kim, alangan namang magsalita siya ng kontra, napakabait ni Chinita Princess. Kaya, alam na nila kung bakit gano'n ang sinabi ni Kim. Pero for sure, nasaktan din siya. Kasi grabe yung iyak nga daw ni Kim. Parang nabaliwala yung pagiging emosyonal ni Kimi. Grabe iyak ni Kim noon na nilagay sila sa first lot. Sobrang grateful daw siya. Tapos biglang boom. 1 week lang, pinatikim lang, parang dumaan lang. Hay nako, wala na tayong magagawa doon. Kahit mag-rant po tayo, nandun na ang Blood versus Duty. So, suporta na lang po natin ang di alibay at gawin po natin ang makakaya po natin. Ngayon, mas lalong pag-igihin para malaman nila na nagkamali po sila sa kanilang desisyon. Anyway, sabi naman ni Miss Norma Dayag, wow, parang walang kwenta yung mga ganap nila. Bakit ganyan ang ginagawa nila sa KP? Talagang traitor sila sa KP. Ganda rin, hindi kami manonood dyan sa Blood versus Duty. Puro violent pa. Kaya kahit na ganyan ang second slot, ang di alibay ay panonoorin pa rin namin na KP fans. Actually, may media coin sila yesterday, yung Blood versus Duty. Tako, wala na kaming magagawa dahil mag-protest man kami, the damage is done. Ano ba pamagat ng movie nila Paolo at Nadine? Gandara, for the sake of Paolo, panonoorin ko kung ilagay sa free TV. But if not, di ko panonoorin. God bless us all. Gandara, especially to KP. Parang hindi po siya teleserye. Parang movie yon, Ma'am Norma Dayag. Anyway, tungkol po dito, siguro nga nasanay na rin ang mga kapamilya na pag 8 p.m. ay barilan. Ano? Kaya siguro, ganun yung kanilang ginawa. Pero sana, in-announce nila na for 1 week lang ang di alibay, o di kaya ay hindi na nila nilagay ang di alibay. Hindi na lang sana nila in-extend or pinatagal pa ang ano po ng Blood versus Duty. Sana ay inere na lang nila agad-agad para hindi nagpumukhang pantapal lamang ang Kim Pao. 'Di ba? Anyway, bago po masira ang inyong mood, mga ka-KP, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan ang pinakasentro ng ating update ngayong gabing ito. So, vacation mode na nga po si Chinita Princess kasi may 2 weeks na nga po siya and Halloween na, mga ka-KP. Yan ang balita natin na April 4 ang balik po ni Chinita Princess and si Paolo Avellino naman po ay pahinga na rin. Tapos na rin po ang kanyang taping. Kumbaga, nasa vacation mode na rin si Paolo Avellino. Hindi ko lang alam kung ang Halloween ay vacation mode niya lang. Tapos after nito ay diretso taping ulit, balik trabaho. Or after po, kasi may na rin Kim Pao's World Tour. So, malay nyo, tinapos na talaga, tapos Halloween pahinga, bakasyon, tapos uwi na silang sabay ni Chinita Princess. Sana ganun po ang mangyari, no? According sa atin pong Dilulus. And speaking of Dilulus, since bakasyon na si Kim, tapos na rin ang taping ni Pao, bakasyon na rin si Pao, sana magkasama po silang nagbabakasyon. Diba? Para kahit papaano,
yung lungkot, pighati na nararamdaman ngayon ng mga Kim Pao fans, maibsan. Basta malaman po nila na magkasama si Chinita Princess at si Paul Avellino. Pero bisa na sagap natin ay mukhang hindi, sabi na sa Spain. Nasa Spain daw si Paulo. Pero meron naman nagsabi na nasa Paris pa rin. So nakakaloka yung mga chika. Hindi po klaro kung nasaan talaga sila or sadyang may mga panlilin lang na nangyayari, mga ka-Kim Pao. Pero ako, magkasama man o hindi, sina Kim and Paulo, ang importante po sa akin, bakasyon po sila. Kasi nakaka-stress po yung nangyari sa The Alibay. Kaya tama lang na magbakasyon po sila. So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin chikas tungkol sa Kim Pao. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.